maminaw sila unsa itong take ani maong isyu. Dili sa ingon nga na pressure ta mohatag ta sa tong opinion ha. Labot ani mga sukit di paminaw. Pero nalagan-lagan lang gyud kog hatag ining opinion kay kuan man kini ni ang medyo dili kay ko tigsunod gyud ining POV. Ha? Ikaduha, didto mi na busy mi sa among pagpanghatag sa relief operations namo didto sa Bugo. Ika-third wave na to, no? Nga nang hatag ta, nalingaw ra sa ta may gala, medyo kapoy, pero medyo ligrisad, no? Uban sa atong kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, o IFM. Muna nga, wa kay ko ka, kuhan yun yung issue ha. Doon ay nag-chat nako akong classmate mahigalang abogada. Niingon nga, unsa man kuno nahitabo, ani nga, naapil man kuno sa GovPam. Nga, unsa man nahitabo ni GovPam kuno ni Oliva. Kuha ko'y kasayuran, ana, kay nabisi mi dirig panghatag sa relief goods. Straight to the point. Ha? Muna nga, medyo na, nabutang ko na langan-langan kita gisgot, ani. At kung ato na ning nisgutan gamay kagahapon, itong Lunes, ana. Wa ta makakuan kay ngano, gitanaw nako gipangita pa nako kay dunay uban pud mingon unsay imong opinion ani. Di po ko pasahan og video. Nya ako pay mangita pos video. Wato akong giinan nga og unsay kuan diha ta pasahin na lang ko ay na lang ko lisod-lisod. Ata na niya agi kito katawa mga higala. Now, sa pagtan-aw nako mga kaigalaan, kini ni ang na controversial mahigala nga Regal POV, dili ko tigsunod. Mo na nga pero say mo agi sa kong wall na makakita lang sa ta pero dili kay ko tigsunod kay gawas nga busy ta nya kining ato may galang opinions kanginan ako man ang ganing opinion nga kaugalingon mao nga usay magkatukma-tukma kay pareha na mag-basis gud sa balaod no inig hatag sa tong komentaryo usay magkapareha-pareha tag mga opinion sa uban usay pod magka lahi-lahi og opinion but ako nako akong kaugalingong opinion ako nang barugan ang akong kaugalingong opinion kay based na sa atong experience based na sa balaod nga atong nahibaw-an nya lain-lain man gud ta man mo respect sa uban kay parihara ng balaura pero lahi-lahi ang tag-experience so inig-relate nimo sa mong kaugalingon medyo lahi pon ang pag-relate sa uban nya ako man gud kay nakahibaw ta sa balaod unya nagpuyo man gud ta sa squatter area gyud sabot gyud tag unsay kinabuhi ba sa kakabos lahi man ang kinabuhi nga nagtubo ka anang anindot ka ng imong labi pa og hinatod kuha ka sa eskwelahan na kay service lahi nang kinabuhian nimo di ka ka-experience ining magbaktas pa dong sa eskwelahan mo kabit sa jeep inana no so lahi na ka nagpuyo subdivision nga nindot high end subdivision dili ka relate og lahi ang imong kinabuhi sa mga nagpuyo dito sa kilid sa subdivision no so inana ba mo na nga ko mo respect sa ko sa uban nga mga opinion now aton tagad pagtagad ni mga higala kay Regal POV so ako ning gipaminaw kay sa akong giingon na nalangan gyud kog hatag og opinion kay dili ko follower ini. Di ko tigsunod sad. Nya karon na pugos kog tan-aw, ako lang yung human gyud ako paminaw kay na issue naman Unsa may gikasuk-an ining mga DDS? Nganong na issue man og maayo? Ang gitiksan ko tong akong classmate ko sa nga unsay nahitabi ko ako hibal sayuran kay nabisi mi diri sa Bugo. Ako nga gyud katawa. So karon akong gipaminaw mao di ay nga dunay opinion si Attorney Regal Oliva unya kining iyang opinion ug nganong nahimo niya nga opinion niya iya pud na iya na mga higalang part sa iyang freedom of expression sa pikas bahin ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nasakitan ining iyang opinion kay para nila ang mga stand ni Attorney Regal Oliva, ang ilang pagkaila nga Attorney Regal Oliva nga hardcore gyud nga ilang kauban day. Hardcore gyud nga nilipinsa ni Presidente Rodrigo Duterte. Unya pagbali karon, di na shock sila ang tanan. Wa nila ma-manage ang expectation nga naunsa ba tong pagkaunsaa? Mao kana no aki pabati ninyo kining iyang Regal POV ug ngano unsay basis nga kanana ang nasuko ning mga DDS kining mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni hitabua. Og unya balikon ko kang kana mga higala kang Regal Oliva na with due respect niya iya ng opinion iya na mga higalang kabahin sa constitutional rights. Imo na no nga opinion. So atong respetaran si Regal anang iyang opinion.
Pero sa iyang paghimo ana, mag-expect po siya nga mo-react yun ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay tungod lagi nga nagtuo sila mas lahi lagi ang akong ingon lahi manggod og kanana ang daan na gyud kay butanta Pinklawan. Na naman gyud na Pinklawan nga mga pink gyud dunay mga dapi gyud ni Marcos. Ug moy mo saway na ilhan naman kadaan day nga natural naman gyud na siya, daan naman gyud na. Sama ang Trillanes pananglitan ug moy mo saway nga daan naman gyud na manaway. Dili ba kalit ang kaning kang Regal medyo nakalitan ang kining mga taga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Yan, nangayo man tuod siya mahigalag apology pero medyo ang word niya apology, nangayo siya, sincere kuno siya, okay po na. No? Pero doon na po uban nga ni question because nag-lecture man noon po siya mga higala nga nasakto siya atong iya. Well, kung maugi ang baruganan, barugi na, no? Amo kang respetaran anang imong baruganan kay kanana ang mo man nagiingon nga mahimong dili magkatukma ang atong baruganan. But ako kang dipinsahan sa imong katungod pagpadayag niya na. Lain-lain mata. Kami bitaw mahigalas newspaper, akong opinion lahi. Ang tapad nga columnist lahi. Managlahi gyud, no? Diya sa pamantala sa una pa, labi na sa una dito po ko sa Inquirer. Pero ako rin malahi usahay. Kasagaran ako rin malahi day. Sa una dito po ko sa Cebu Daily News. Niya, ipublish tong akong kolom sa Inquirer.com, no? Inquirer.net. Ako rin malahi sa uban. Pero di man ko, barog ko sa akong baruganan o ako rin malahi, bahala na. Basta mo na kong gituuhan nga sakto. Karon sa pamantalaan ni Freeman, usahay po mo, ako rin sinalahi gani. Usahay, magkapareha-pareha o baruganan may sa uban mga kolumnis, usahay po magkalahi, labi ng mga national issues. Di okay lang. No? Para nako, di mo ko kinahanglan confirmation nga nasakto na ako dili. Mawitan ng dili ko mo follow anang uban nga. Kay nga no, mubarog ko kakong kaugalingon na makahibaw matas balaod og nate itong kaugalingong experience. So, freedom of expression na. Pero sa pikas bahin, kini mo kong kang Regal na apil na magod siya mahigala na dili ba ingon nga kanana ang nag-discuss siya balaod nga balaod lang yun. Na apil na sa politika dahil diha magod na kuan kay nga no, nagpa-endorse man siyang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So, giisa iyang kamot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Diha na napita ang mga supporters nga nagtuo mi kauban taon sa madi ay nga lahi man ang imong kalaki. Muna niingon tong sa tugingon ni Antonio Antugop. Good morning na wala ton. Tonton Antugop isa DDS diehard Duterte supporters versus dili DIDDS. Atong balikan mga kaigsunan. Kining maong hisgutanan mga higala ining Regal POV. Kay mao lagi na nga kini mga higalang nangayo nato og unsa itong take ining mong issue so atong hatagan. Pero mao lagi na kong giingon Attorney Panyero Regal Oliva o Panyera, relax ka lang diha kay kining imo man ang katungod, freedom of expression na kanang imong katungod sa pagpadayag imo na. Magkalahi man ang atong opinion kung sa imong pagtuo mo nay nasakto di barugi. Pero mo lagi na mag-expect ka nga ang kadtong mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte masuko. Ang ilang kasuko labi na kay nagtuos lang nga kauban mo. Kay ni paisa man kaskamot. Ni atong kanhi Presidente Rodrigo Duterte pagdaga nimo pagka-congressman diha sa Mandawi City. So ang uban makaingon nga naunsa man kalakiha nga naisa may mo kamot ug nagtuo ka nga lahi ni Presidente Rodrigo Duterte nganong nagpaisa man kasmo kamot day. No? Unsa man ditong kalakiha? So mabutang hinuon ba diha na ang kwan daghang mga pagsaway na napita. Pero kanang imong opinion, imo nang opinion. Pero ngano man nga mga DDS o kadtong mga pro Duterte, unsa man ba sulti today nga may mga pro Duterte nga dili po DDS, unsa man na? DDS kan diehard Duterte supporters. Naman po iban nga kanang nagka-kuan lang, Duterte supporters sila, pero di po sila matawag nga DDS ngali. Katong uban nga murag sago lapsaw baka kung sa ba. Now, sa akong nabantayan, kinini ang naay mga diehard supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga perti ka sensitive kayo. O kana sa kasensitive, imagine ka si Pambari 4 lang godaan nga nailapod mahigala nga Duterte supporters. Nahitabo nga dunay seminar dito sa Manila. Sus, nagkakuyog man dito mga governors. Unya, si John Vic Remulla mo may ilang boss.
kay DILG secretary man, nagpicture-picture man. Ada, forbida. Naghanday ng react. No, inana ka sensitive. So si Regal kasabot si ana nga sensitive. Bisag gamay ra hinungdan mahigala nga medyo pwede pang ma-explain inana ka sensitive. Nya ako mismo sa akong kulom sa pamantalaang The Freeman, doon ako'y akong opinion dito. Di man ko magtagad lang anay, human ako gatag sa kong opinion. Doon ay lain-laing mga mo kwan okay ra ko dahil daghan mo dapig sa kong opinion, uban mo bash da, bahala na diha. Dili na ko panahon nga magtubag-tubag kay bisita. Ngita man tag panginabuhi kay bawo na kan daghan tag bayron nun. Dili asa kong opinions The Freeman naghinumdum ko na day nga ang first paragraph nako nga medyo gipa-present sa issue, ako gi-present ng issue niya medyo against ba ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dili to ang akong opinion to mahigala sa uban. Niya gitubag nako diri sa second paragraph, third ana. Ayo kong pagkatubag ha. Sa first paragraph naman nabasa niya, kinahanglan man ka mo click pa na may styles pamatalang The Freeman lahi man sa amo sa una sa Cebu Daily News nga kon ba. Dito na mo basa tanan. Ang kanang sa The Freeman dahil mo kinahanglan ka mo click pag yun aron masumpay niyo basa tong uban ba. Ang uban nga ni kumpleto basa ingon ayaw niyo atakihan sa Attorney Rufil kay ang iyong opinion tiwasin yung basa kay nindot ka ng pagka-opinion niya. Ang uban ni basa lang first paragraph agi attack na ko dito. Na nag-ingon ako gibas ko nako sige lang. Di naman na kay ko magkuhan kay nabisi kay ko diri wala ko panahon magtubag-tubag. Pagtanaw na ko to dito gibas ito pero napo ni tubag ra. Nga mga konpon niya basahan niyo tiwas. No? So ako naman tayo anak ka sensitibo kadtong mga diehard mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samot na ako muhimo kag opinion, si Oliva must be aware of that day. Samot na ako muhimo kag opinion nga medyo nakaigo gyud o guan. Lahi ning pagka-opinyonan nga ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ni follow nimo, makaingon ko di naman ni maong Oliva among nahibaw-an. Di naman ni mao ang among nailahan kani adto. No? Nining maong POV. So muna nga doon sa ilang ilapod nga basihanan nga no suko sila. No? Atro ko paminaon kini maong POV mahigala para to ma-explain ha niya. Atong i-play. Pila ba ka minutes today? Ha? Dili katoto ang iyang point of view lang. Ayo tong iyang apology. 4 minutes day. Dako sa day no? Sige, karon na to i-explain no nga ngano man unsa man pagkasulti adi ay in English ni man iyang POV. Unya nunay sagol Tagalog, nunay sagol Bisaya. Ako ba nagplano ba ko tako nga maghimo sa ani. Tinuray lang pero mohimo ko sa ka-team god. Nindot ni pagkahimo niyang kuano dunay production gyud ba? Namatay nam ko to si Ramil Paykan katong amo mahigalang sinaligan sa TV5 sa una kuna pa to. Mas malagmit makahimo ko kuan pero si palit nga team siya. Kini mo ato diri live man gud ni. Diretso ba, no? Kita kag atong diskusyon diretso man ni. Impronto man ni mahigala kita mong mga report sa field nga na impronto ni ang mga video i-support lang dayon kay dinalian ning ato live man ni radio man ni. Unya gi-combine nato mahigala sa ato mga higalang social media. But kini kang Regal ko aning iya kanang well prepared ni day. Kay gisuwat man ni. Ayo pagkasuwat ba ya? Unya dayon do na mga higalay mga video clips, do na mga pictures nga ang pagkahimo gyud kuan ba? So doon na siya chance nga maka-review aning iyang kuan pero mingon sa mo rek ikapoy ko sa to panahon na tingali atong tagaan og higayon ni ana pero doon na magoy mga pagkasuwat ba niya dito medyo witik nga pagkasuwat nga ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte masakitan sa gyud witik man doon na ang mga phrases og mga clauses ang dependent clause og independent clause lakip na mga phrases nga gipanggamit medyo dunay witik ba nga dili na unta pwede dili na kinahanglang butangan nga iyang gibutangan. Atong analisaron ha. Ako sa ipat bati ninyo kini ang POV. Okay, go dong. When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power.
Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicolas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another regal POV. Okay, so indot nga pagkahimo, no? Inantigo kining pagkahimo, oy. No, inantigo. Imagine ka, mayong pagka-edit day. Naasay video editor, naasay kuan. So, anindot nga pagkahimo. Imo ning opinion, no, Attorney Regal Oliva, with due respect to you, imo nang opinion. Unya, dayon, kung imong analisaron, ato pisa-pisahon ni ron, ha? Bisayon ba ginato? Aron niya mahibaw ang stanan. Ato binisayon, in English man eh, ato binisayon mga higala.
Unya atong klarohon. Ang iya bang ang mga supporting videos dahil supporting pictures na agyod. Di magkakanang pag-ingon mahigala nga kanana ang international community, a community who once mocked as toothless. Ang usa ka international community mahigala, international kinini ang court bitaw nga iyang gi mock as toothless ato pa way ngipon. Ibutangan po tiguang dahil nga picture nga tiguang nga way ngipon. Medyo kuan ba? Nindot na pagkahimo ning maong production, no? So kana na ang atong pisa-pisahon ning mayo. Atong tagsa-tagsaon. Mahimo nga makaingon si in fairness ni Attorney Oliva makaingon siya nga naghatag sa strategy, naghatag sa suggestion, no? May pwede. Pero ikasakit kini mga higala sa bisag strategy or unsa ba? Naay mga phrases na mga clauses nga medyo lahap ra kayo, no? O nagpanit pa ni og kamuti, dili ba ang panit ni nakuha na lahap na apil ang unod? Ito mga higalang pisa-pisaw na mihatag man sa daw strategy man yung gihatag dahil nga dapat ang pamilyang Duterte labi na Vice President Sara Duterte medyo mo kuan lang sa mohilom lang sa mo to yung giingon nga kanana ang si particularly Vice President Sara Duterte publicly denounced the ICC's kuan jurisdiction, no? Nga ang iya kuno mahigalang pag-ingon nga we will not surrender him, kung man gitik note, echoed louder than the pleadings of his counsel. So atong Bisayo na, medyo hatag siya og kanang mura og kanang estratehiya kuno hay nga kung mahimo na naman ay move ang inyong counsel dito sa ICC, pasagdi siya nga mo move dito. Kay kung magsige mo giyaw-yaw sa diri, matandog ang ICC anang kalakiha. Kana sa strategy na nga mahimo mga higalang sakto nga strategy apan mahimo mga higala nga iya man gi-claim sa iyang di ba day iyang gi-claim sa iyang apology nga nakaistorya siya sa mga Duterte ato sa pamilya mga Duterte, giisa siya mahigalang presidente Rodrigo Duterte sa to pa duna say koneksyon ngadto sa mga Duterte. Mahimo nga iya kana kay kung strategy na mahimo nga iya kanang itawag dito, isulti dito off the record. Mahimo nga isulti off cam, no? Dili mga higala gi-publish nga pagkasulti, dili i-publicize nga pagkasulti kay strategy man. No? Kay kung imong i-publicize, medyo alanganin siya. Dihan napita murag mga question na napita ato ning tagtagsaon ha. Ato tarawon asa ang dependent clause, asa ang independent clause aning iyang pamahayag. Pero ang ato mahigalang technician ni Sinya sa Manato nga magmanila sa ta. Ato sa ibadangat ang RMN 558 Manila. Mosunod na karon dayon. Og mubalik ta mahigala alang sa mga balita og dugang pa mga komentaryo labot ani kay ato ning binisayon og atong pisa-pisahon kining maong Regal POV. Unya inigbalik. Alas 7:05 na.